Eh, yun na nga ang parang naging basis kung kailan hanggang kailan pwede ang abortion at kung kailan hindi na pwede. Siguro dito sa Philippines dahil mas tayo sa konserbatibo. Mas konserbatibo tayo. Pwede naman sigurong gawin natin mas maikli pa yung pagkakataon. Kasi ang dilema ngayon nitong ang batang na buntisan na mahirap ang kabuhayan. Kung itutuloy niya yun, alam niyang mahirap ang kabuhayan, no? Nung nilalahat, no? Pati nung magiging baby, kawawa naman siya. Panoorin lang niya siyang gugutumin at lahat ng yung tinatawag na natin the worst form of torture. Magdala ka ng isang dito sa mundo na wala naman pagkain, wala naman pera pang bili ng gamot para lumigaya siya, kawawa naman siya. So kung pumayag halimbawa tayo sa 2 weeks or 1 month na from the time na nabuntisan yung bata, makapag-isip-isip siya, siya, itlog pa rin yun . So, kaya lang, makakaiwas tayo ng maraming paghihirap ng bata tsaka ng magulang. Dahil kung natuloy yung maging bata, kawawa lang yung bata, no? Kung halimbawa sabihin ng di wag na lang kung hindi talaga kaya. Total, itlog pa naman. So within kung ano nga ang acceptable sa ating mga Pilipino, siguro up to 1 month okay naman. At least yun ang suggestion niyo. Yeah, ang suggested namin kung pwede up to 1 month, kung ayaw nyo 2 weeks, decide na kagad kung itutuloy o hindi. Parang gano'n. Yun siguro ang isang bagay din na makakatulong na makaiwas ng paghihirap ng mga bata. Ang susunod ng mga bata, lalo na yung mga bata isisilang sa magulang na hindi pa handa. Yeah, pero maganda sana kung naiwasan sana yun ng early education. Para itong nanay na ito, kahit na nakipaglaro siya, hindi siya nabuntis dahil na-educate na siya. Yun ding lalaki, maingat din. Bata rin yung lalaki, siguro, maingat din siya dahil nagkaroon sila ng early education. That's what we would prepare kung pwede. Kaya lang, kung nangyari nga yung ganun, yun yung dilema ng mga pamilya ngayon. Kung papanoorin nila maghirap itong bata o buti pa iligtas na siya sa torture na yun. Parang ganun. Okay. Okay, siyempre, mag-imbita tayo ng comment, Engineer, no? So, yung ating mga callers na gusto pong tumawag, 895-4460, 895-4460, 897-8374, 897-8374, at siyempre sa ating cellphone na maaaring yung text, 0921-662-9917. Pero, kanina pa yata, nasa linya, si Mr. Robert Cruz ng Quezon City. Hello, magandang gabi mo. Magandang gabi, Saudi. Yes. And to your guest, Engineer. Good evening, Mr. Robert. Yeah, good evening. Alam nyo, ang humanity is given that involuntary instinct, which is sex. Now, that is the originator of itong pagbubuntis, what you're talking. Yeah. Now, you want to suppress that within 3 months or after 3 months, you will not suppress it. Bakit hindi mo na umpisan doon sa root cause? Na because of this involuntary instinct, doon mo na i-suppress. Para hindi na mag-originate, hindi na mag-umpisa. Okay. How will you do it? That is another question. Yeah. Because you will be going against the instinct, involuntary instinct given by God. How will you do it? Magagawa mo, hindi mo magagawa. Because pag nangyari na yung sexual act, doon na magkakaroon na ng fertilization. Yes. Now, which is the better solution? How will you approach the problem? Aha. Engineer? Opo, ano po acceptable sa inyo?
You're asking me, no? One time, because this is an involuntary instinct, you create a solution against involuntary instinct. Opo. What is that? Kayo po, kung sana may condom. Kung ngayon, wala nga condom. Now, I will mention about yung mga wala ng they're impotent, ano? Meron na, no? Tapos, nag-create ng medicine about Viagra, about what? Why not create a medicine para magkaroon ng walang sexual urge yung lalaki? Mawawala yung sexual urge ng lalaki. And, alam mo, I have observed, na-observe ako yung mga ibang lalaki, yung mga bading, sinasabi. Even if you force them to have a girl, ayaw nila. Meron na po yun, pero walang gustong gumamit. Kasi, sa buhay, sabi nila, importante yung sexual urge, no? Yes. Kaya lang, yung aksidente na nabuntis, sana abortion kung na-educate sila, kung kuminsan, meron din disgrasya, maski may condom, nadidisgrasya pa rin yung condom, no? Yun nga yung nangyayari yung ganun po. So ngayon, ang parang ang question na ngayon, nangyari na ano na ngayon ang natin kung sa tansya natin talagang kawawa yung bata kung itutuloy dahil nga sa kahirapan, mas maigi na lang na hindi na ituloy sana yon habang hindi pa siya tao. Yeah. Ang proposition ko, before that comes into being, yung kawawa, sinasabi nyo, Opo. there should be yung mag-umpisa na hindi makikreate. Prevention. Yeah. Now, yung mga condom, yung mga education, yung mga monitoring of the parents, those are voluntary measures against an involuntary instinct. Does it cure it? It does not cure it. So, now, what is the better solution? So, sabi mo nga, Sir Robert, sabi mo nga ay magkaroon ng gamot na mawala yung sexual urge. I don't know if that is right or wrong. Hindi, ang sabi ni Engineer, ang problema po, meron na po yun. Kaya lang walang gustong gumamit. Meron na raw Dahil ayaw nilang mawala yung, masarap kasi yung meron silang urge. Kaya kahit na ipamigay siguro yung gamot na yun, ayaw pa rin. Walang gustong uminom. Because it will destroy their person. Hindi po, na-enjoy po ng lalaki at ng babae yung nagkaroon ng sexual urge. Or engineer, Opo. Do not prohibit the sexual urge, pero it will not fertilize. Do something that the man will do the sexual urge, but it will not fertilize the woman. Meron ba yun? Hindi ko po alam ang latest sa technology, pero marami pong planong maggawa ng ganyan. Yun. Pero ang lumalabas kasi yung mga lalaki natatakot din dahil baka maging permanente. Kung gusto na nila magpamilya, baka nasira na yung sistema nila, parang ganon. Tama. What I'm saying, they fertilize the man or they fertilize the woman, pero sabi niyo natatakot yung dalawa. Opo, dahil baka matuluyan na yun na maging permanente na. Kung gusto na nilang magpamilya, hindi na pwede. Kaya kahit nasabihin ng siguro ng pharmaceutical na hindi, lang yan, good for 1 week lang yan or 10 days lang yan. Tapos after that, na uli. Ang problema, yung takot na kahit sabihin mong 10 days effective lang yung gamot na yan, yung takot naman ng tao na baka hindi totoo yung sinasabi yung 10 days, baka maging permanente na ako. Kasi, pwede.